Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ay isang timeless love reading about you and your person. Kaya anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And also, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. Okay, Taurus, let's see you and your person. Ano yung energies around you? You and your person. Okay. It seems na pareho kayong successful ng person mo. Ito yung tipong you can live your life even without the other person. Okay? You have the Six of Wands. So, their success, I feel like you are both successful in your own life, no? Yung tipong successful ka sa work mo, sa buhay mo. Siya rin, successful rin siya. Seven of Swords. Ooh. Meron ditong, okay, too early to tell, but possible. I'm seeing someone in the past na interested sa isang tao na tinatago niya lang. Kasi parang alam mo yung tipong pareho kayo successful, pareho kayo may mga admirers, and syempre pag ganyan, nagiging open kayo sa iba, no? So possible na may mga nagsisend ng messages. I feel like in the past, pwedeng merong kayong natuklasan about your person na meron pang ka-message, ka-chat, kausap, na hindi sinabi sa'yo. Kaya parang naisip mo, bakit hindi sinabi sa'yo? Bakit kailangang itago? No? Pwedeng ikaw to or the person that you're dealing with. So parang, okay, bakit ganon? Ba't kailangang itago? 'Di ba? Kung wala namang siguro dahil umiiwas rin na magkaroon ng problema, issue. Kaya much better na hindi na lang sabihan kasi pwedeng hindi rin naman siya interesado dun 'di ba? So your energy ng person mo, Nine of Pentacles. Very hardworking yung person mo. But I feel like meron siyang sarili niyang problema na sinosolo niya. Yung tipong hindi niya pinapaalam sa'yo. Pwedeng ipinapakita niya na okay lang siya, pero deep within this person, may mga sleepless nights. I also sense na pakiramdam niya mag-isa lang siya. Siguro, kaya nag-entertain to ng ibang mga kausap is because may pagkakataon na hindi ka nakakapagbigay ng sapat na oras at panahon sa kanya. Yung iba sa inyo, this is a long distance relationship. Tapos, kung nagkaroon man ng trust issues in the past, pwedeng yan yung isa sa dahilan kaya ba't parang hindi ka na ganun kasigurado sa relationship ninyo. Pwedeng may mga pagkakataon na pinapaalam mo to sa person mo na hindi ka na ganun ka nagtitiwala sa kanya about sa relationship ninyo, about sa future ninyo. With the Hangman, it seems na pareho kayong aware na nagiging malabo yung sitwasyon na meron kayo. Five of Swords.
definitely meron ditong mga ginagawa na hindi na pinapaalam sa iba. So, pwedeng ikaw, ganun ka rin sa kanya. Para, alam mo yung tipong, yes, meron kayong relationship, pero hindi nyo maramdaman yung bawat isa because maari kayong may kanya-kanyang buhay na, yun nga, pwedeng long distance, malayo kayo sa isa't isa. You feel like you cannot support each other sa pamamaraan na gusto ninyo. You have the sun. So, in the near future, merong clarity. The Knight of Wands. I feel like, merong freedom na energy rito, no? So, maaring, in the future, if you feel na hindi pa rin ninyo magampanan yung expectations ng bawat isa, pwedeng, you will free yourself. Palalayain nyo yung sarili nyo sa relationship na yan. But, I think itong person na to, hindi naman siya mawawala sa buhay mo. Ito yung tipong, pwedeng maging mutual yung agreement nyo na, okay, medyo mahirap tong long distance relationship na to. Might as well, let's just, free ourselves para wala tayong masyadong expectations sa isa't isa. So, pwedeng makikip nyo yung relationship as friends or as okay. Walang samaan ng loob. Oh my God, my heart broken. Merong syempreng malulungkot, no? Because of the separation. Parang ano tawag dyan, yung kanta na hindi kayo, ano ba doon? Nakalimutan ko. Basta parang pinagtagpo, tas hindi tinadhana, parang ganyan. Merong English na song na ganyan eh. Anyway, parang wrong timing. Kasi you both want to have stability in each other's lives. Pwedeng pareho kayo, maraming pangarap pa sa buhay. And you feel na sa panahon ngayon, hindi pa ninyo kayang pagsabayin yung career, successful career at successful relationship. Yes, you are healing. Happiness. Okay. I think may pagkakataon na magkikita pa kayo. Oo. Ito yung tipong wala kayong inaasahan sa isa't isa. Pero kapag may chance kayo na magkikita kayo. Missing you, looking at your photos. So I think, sabihin na natin wrong timing, no? Kasi pareho kayo bumubuo ng kanya-kanya nyong pangarap. And kung ipagpapatuloy nyo yung relationship nyo, lagi lang kayo masasaktan kasi pwedeng hindi nyo pa kayang panindigan yung needs ng bawat isa. Kesa, kailangan nyo pang magtago or kailangan nyo pang maglihim ng mga bagay na ginagawa nyo para lang hindi masaktan yung isang tao, yung the other person. So, might as well separate. Pero itong separation na to, it's for your own good. Meron kayong awareness na para sa ikabubuti to ng relationship ninyo in the future. And I feel like kung kayo ay para sa isa't isa, alam nyo na maghihintay kayo na with the temperance, magiging patient kayo. Kasi tinan mo, puro pera to puro pera yung yung focus ninyo pareho. You both want to be successful in your own way. Pwedeng ikaw, breadwinner ka, siya rin, breadwinner. So, hindi pwede pa yung magkaroon kayo ng chance to be together kasi meron pa kayong finufulfill na mga responsibilities sa kanya-kanya yung pamilya. So, ngayon, medyo muna kayo, magsasacrifice. Parang sinasabi nyo rito na kung kayo talaga para sa isa't isa,
kayo pa rin hanggang dulo, no? Kumbaga, ipagtatagpuin pa rin kayo ng tadhana para ipagpatuloy ang inyong nasimulan at naudlot na relationship. But for now, focus on the money, focus on career, focusing on building financial stability muna kayo. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!